Disclaimer. No animals were harmed in the making of this video. What's up again sa inyo? For today's video, ayan, sa medyo mahaba-haba yung bakasyon natin mga kanokis. At for today is update ko muna kayo sa ating mga alagang mga pasisyo. At andito mga kanokis, puntahan natin kasi nga hindi nyo na nakita kung ano yung mga kalagayan ng ating mga inaalagaan ng mga pasisyo. So sa ngayon mga kanokis, ang sisyo natin is ganun pa din. So walang sumakabilang hapon. Okay. Dahil maayos yung ating pag-aalaga kahit na hindi tayo nagbabakuna. Nandito sila mga kanokis. Ayan, ang lalaki na mga kanokis. So sila ay 1 week old na mga kanokis, no? Yan yung ating, actually 6 days pa mga kanokis yung ating sisiyo na to. Pero papunta na din doon. So yun na lang yung sasabihin natin. Ayan, 1 week. So andito yung kanilang kuya. Kuhain natin mga kanokis. Ayan. So ito na yung pasisiyo ng Raptor Roundhead na ibinahagi sa atin na Idol Pulpitsu ng Hap and Sons Game Farm. Alright, shoutout sa iyo Idol. Andito na yung mga palahi. Ayan o, pugi mga kanokis. So Raptor Roundhead. So maya maya silipin natin yung dalawang nanay. Ayun o, tinabi natin mga kanokis. So kanina bali pinaliguan ko yan pala sila, yung mga nanay nito. Yun o, dadami o. Ayan, so meron pala tayong tatlong SBR dyan o. Kasi ang itlog ng ating SBR is pinalimlim natin sa nanay nila nito. Kasi magkasabay lang naman. At yung itlog ng ating puti dito na white dome, so andito mga kanokis no. Ulit-ulit tayo dito. Ayan, yung itlog na yan, yan yung pinagpatuloy naman natin sa pagpapalimlim ng ating SBR na nandito. Kaya yung sisyo ng ating SBR is ando dun na. Pero yung ating nanay, kanilang nanay, ando dito pa, patuloy sa pagpapalimlim. So ngayon nag-stop na to pag itlog. So pinaliguan ko na din kanina. At syempre andito naman yung ating mga pasisyo na nandito. Ayan, silipin natin. Healthy pa rin, malalaki na. Malalaki na, mga kanokis. So ito yung pasisyo ng itong malalaki, ito yung sa hatch claret natin. Ayan, bali 4. Itong sumunod naman na maliliit, ito na yung ating back to mama na pumpkin to pumpkin. Ayan, so bali ang lalaki dito is 2. Dalawang lalaki, 2 babae. Sa hatch claret naman natin, 2 lalaki. Ayan, yung pula. At saka yung buyugin, mga kanokis, oh. Ayan, bali 2 lalaki din. So bali ang sisiyo dito is 8. Yung lalaki is 4 at yung babae naman is 4. At yung ayan, kung napapansin nyo yung kanilang patubigan, yung water nila, yung nilagay natin dyan mga kanokis is Bitmin Pro. Ayan, so yun yung pinapainom natin sa kanila sa ngayon. At andito naman yung mga sisiyo na yan. Ayan na, nandyan siya, brother na yan. Andito yung kanilang nanay. Ayun no, sexy. Wow! Pinaliguan na natin yan kanina. Ito yung ating Hap and Sons Game Farm na Raptor Roundhead. Ayun yung isa oh. Ayan, buti magkasundo pa rin sila no. Kahit meron na silang mga palahi. Di ba kasi mga kanokis, kapag yung ating mga inahin is merong mga pasisyo na, syempre agresibo na yan. Pero itong dalawa, ayan, magkasundo pa rin no. Ayan, yung ating dalawang inahin na kasi hindi na sila pulit. Nagdaan na sila sa limlim, pag-itlog. So ngayon, sila ay yan, inahin na. Yan oh, gandang-ganda ng ating mga inahin na to. At andito naman yung ating pinaka matagal na sa atin na broodhen. Ayan, broodhen natin oh, yung ating Boomer Pumpkin. Yan. Ayan siya oh, yung ating Boomer Pumpkin mga kanokis. So ito yung mga unang naipalabas niya. Ayan, na pumpkin na yan. Ayan siya, yan yung unang napalabas ng inahin natin. Ayan. At yung kapatid naman nito na si Black Pumpkin, kasalukuyan ngayon na kinokondisyon sa 1 week conditioning mga kanokis no. So nandun sa kaibigan natin, so pinaubaya natin sa kanya. So nagprovide lang tayo ng mga tabletas
na pangkondisyon, ayan, at saka patoka mga kanokis, no? So, bali dito ko na i-precon sa area natin, ayan. So tapos na tayo sa precon, syempre pagdating sa pinaka-importante na, yung pointing mga kanokis, is ipapaubahe natin yan. Kasi nga di pa tayo eksperto pagdating sa mga ganyan. At syempre ipinapalam naman sa atin kung paano gawin. Kaya soon, kung tayo magtatagumpay, share ko sa inyo mga kanokis yung ginagawa natin sa pagkukondisyon ng manok. So ito yung una na ipalabas ng ating bumar na pinakita kanina na inahin. Ayan. At syempre bilang meron tayong kaibigan nagtanong kung paano ba daw or saan ba daw ilalagay yung tali ng manok. So andito yung explanation ko sa iyo, idol. So maraming salamat sa katanungan mo. So sa gantong edad, ayan, so ito ay running 11 months na. So ito ay 10 months na. So sa gantong edad, pwede mo na siyang ipaglipat-lipat kahit anong pwesto ng tali. Pero sa gantong edad, 5 months old to 6 months old mga kanokis, yan. Yan, kung nakikita mo yan, ayan, si hiraw. So si hiraw mga kanokis, ang nilagay natin, ang paraan natin sa paglagay ng tali is kanan. Ayun, kung napapansin nyo, baliktad kasi yung camera. Sa kanan yan mga kanokis, no? Sa kanan. Kasi nga yung ating mga gantong na mga edad is mailap. Ayan, kapag nilalapitan natin, gaya nito ngayon, ayan, medyo tumatakbo-takbo siya mga kanokis, no? Tumatakbo-takbo siya. Ayan, no? Tumatakbo-takbo siya mga kanokis, no? At syempre kapag tinalian natin dun sa lagayan ng espada, ayan, so alam nyo na kung ano yung ibig sabihin ng ganon. So baka mamilay kasi nga sila ay bata pa. So pagka tinali natin dun sa banda na dun, kaliwa, ayan, kaliwa. So kapag tinalian natin dun, for example, pagka nilapitan natin or ginambala ng mga katulad niyan ng ating bantay na siya nung aso, is baka madidisgrasya yung paano yan. Kaya yung paraan ko sa pagtali ng ganito na mga edad is kanan muna mga kanokis, no? So kapag tumungtong na sila ng ganitong edad, pwede mo nang ipagpalit-palit yung paraan mo sa pagtali ng iyong manok. Gaya nito, yung ating talisayo, ayan. Ayan mga kanokis, yung ating ginawa na pagtali mga kanokis, no? So nasa kanan muna kapag ganyan ng mga edad. So after that, kapag kasanay na sa tali, kapag kasanay na sa'yo, hindi na mailap, pwede mo nang ipagpapalit-palit kapag tumungtong na sa ganito na edad. Right? Nandito naman yung update sa ating nandito, sa ating flying pen, breeding pen. So andito si Kanaway mga kanokis, no? Baka namimiss nyo na yung ating Kanawayon. So siya ay 5 months old na. Ayan, wala nang running. So siya ay 5 months old na mga kanokis, no? Ayan. Yan, no? Pormang-porma na yung ating soon na broods stag mga kanokis, no? So ito yung ating papadamihin na naman pagka tayo nag-breed, alright? So andito naman si Bugin, ayan, no? Yung ating 5 months old. Ito yung ating 5 months old din na Buyugin. So sila na yung pumalit dito kasi nga wala na yung kanilang kuya na si Buyugin at sa yung isa natin na Pumpkin Black. So sila yung pumalit dito sa flying pen, breeding pen kasi nga andun sa ating tropa. So sila yung bahala sa pagdating sa yung final na kondisyon na mga kanokis, no? So 1 week, so andun sa kanila kasi tayo yung nag-precon. Ayan, dito naman yung pumpkin natin, no? Ayan, no? Yung ating 5 months old na pumpkin, no? Barako na din mga kanokis, no? Ayan, so buksan natin dito. Buksan natin, silipin yung mga kanokis ng maigi. Ayan, no? Bali first time pa nila dito sa ating flying pen, breeding pen. So bali first time nila ditong matulog. Ayan, kasi wala na yung kanilang mga kuya. Ayan, no? Hindi pa sila medyo sanay dito sa flying pen, breeding pen. Siyempre andito naman yung ating 5 piraso na mga puti na anak ng white kelso ni Kuya Joy from B-Boy Lines. Ayan, idol natin na si B-Boy Enriquez. So galing doon na linyada. At syempre pinares natin dyan doon sa ating ayan puti na bulik. Kaya ito yung resulta mga kanokis, no? Meron tayong 5 piraso. Ayan sila, oh. Lalaki na at malalaki na at syempre malulusog mga kanokis, no? Sa paraan natin ng pag-aalaga, sa pagbibigay natin sa kanila ng probiotics na herb otics. At saka yung ating sa mga malalaki naman, gaya nun, meron tayong
herb oaks, mga kanoks, no? Ayan yung mga binibigay natin sa ating mga inaalagaan ng mga manok. Ayan sila, oh. Ayan, so bali 2 months na to sila. Ayan, so bali July 29 ata sila nag-born, mga kanoks, or 8, July 28 or 29. Ayan, so bali August, September. So bali October, last week ng October. Ayan, sila ay 3 months. Ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang nung kinuha natin to sa Pugaran, doon sa area ni Kuya Joy. Ayan, so andito yung clip. Ayan yung pagkuha natin. So ngayon naman andito na sa atin. Ayan, medyo goods na. So kapag tumungtong talaga yung manok ko ng 1 month or kahit 3 weeks, yan na sisigurado ko na medyo lalaki talaga sila or mabubuhay. Or di kaya wala nang madadali. So yan yung diskarte ko. Sa pag-alaga ko, binibigyan ko lang ng bacterial flushing. Ayan, gamit ko yung Primoxil. At syempre pagkatapos nun, tinitira ko muna ng Yakult or probiotics para maibalik yung mga good bacteria na nailabas din naman kapag nagbigay tayo ng bacterial flushing. Kahit good or bad, naaalis doon kapag tinira natin ng Primoxil. At syempre, para maibalik lang yung mga good bacteria, tinitira ko ng Yakult, mga kanokis. At syempre, pagkatapos ng Yakult, so doon ko na tinatira ng kanilang daily maintenance na herb otics. At syempre, paminsan-minsan, binibigyan ko ng Vitamin Pro. Yan. So yun yung pag-aalaga natin, no? So ayan lang muna yung update natin for today's video, mga kanokis, no? Medyo na-miss ko lang kayo kasi mga 6 or 7 araw na yata tayo walang upload. At andito, medyo bumabalik tayo, mga kanokis, no? So araw-arawin na natin to. Syempre, bilang pagtatapos na ating video for today, wala muna tayong shoutout at nagpapasalamat tayo sa 11 na 1,000 na subscriber, mga kanokis, no? Ayan, ginugulo na ako ng anak. Ayan, ginugulo na tayo, mga kanokis, no? Ayan, no? Bakit na bumaba ka dyan, na? Bumaba. Isprayan ako, mga kanokis. Ini-spray ko yung spray ko sa mga manok tuwing hapon. Binabasa ko yung muka. Ayan yung in-spray niya sa akin. So, ayun, mga kanokis, hanggang dito na lang for today's video, mga kanokis, no? Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, nag-like, nag-comment, nag-share, sa lahat ng mga nanood sa ating gawang video sa Peace Out.